Sa pinakasentro ng Makati, kung saan ang mga ilaw ay hindi namamatay at ang mga gusali para nag-uunahang abutin ng langit, nakatayo ang mansyon ng mga Alcaraz. Isang palasyong hindi basta tahanan, kundi simbolo ng kapangyarihan. Gawa ito sa salamin na kumikislap sa araw, marmol na parang yelo sa ilalim ng buwan, at mga lihim na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Sa gabi, ang buong mansyon ay nagliliwanag na parang isang bituin na bumaba sa lupa. Ang mga tao ay humihinto para pagmasdan ito. May humahanga, may naiinggit, may natatakot. Sino ba naman ang hindi? Ang Alcaraz, ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Isang angka na parang alamat. Isang pangalan na inuusal ng mga politiko, artista, negosyante, at ordinaryong tao na nangangarap. Rafael Alcaraz, dating pinakasikat na aktor ng bansa, ngayon may-ari na ng pinakamalalaking kumpanya sa telekomunikasyon, real estate, at entertainment. Ang kanyang mukha ay nasa billboard, sa TV, sa kasaysayan. Serena Villarreal Alcaraz, dating Miss Pilipinas, ngayon isang philanthropist na nagtatayo ng mga paaralan, nagliligtas ng mga bata, at tinatawag ng media bilang ang ina ng bayan. Sila ang mag-asawang parang perpekto sa mata ng mundo. Hindi lang yaman ang ipinagmamalaki ng mga Alcaraz, kundi ang kanilang 6 na anak na tinatawag ng media bilang ang 6 na bituin ng imperyo. Bawat isa ay may sariling mundo, sariling talento, at sariling kwento. Rafa Alcaraz Jr. Si Rafa Jr. ang panganay, ang unang bituin, at ang inaasahang susunod sa yapak ng kanilang ama. Lumaki siya nakasuot ng suit bago pa man siya marunong magbasa. Tahimik, seryoso, at may isip na parang bakal. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Sa mga board meeting, siyang young genius. Sa media, siyang future king. Lucio Alcaraz. Si Lucio ang ikalawang anak, isang abogado at doktor, isang pambihirang kombinasyon na nagpasiklap ng buong bansa. Tinatawag siyang ang lalaking may 2 puso. Isa para sa hustisya, isa para sa buhay. Mateo Alcaraz, ang ikatlong anak, ang artist ng pamilya. Tahimik, malalim, at laging may hawak na sketchbook. Siya ang nagdidisenyo ng mga gusali at lungsod na parang galing sa hinaharap. Isabela Alcaraz. Si Isabela ang ika-4 na anak, ang fashion icon na sinusundan ng buong Asya. Sa social media, siyang it girl. Sa runaway, siyang walking flame. Alfonso Alcaraz, ang ika-5 anak ng pamilya at itinuturing na pinakamahusay na manlalaro ng basketball sa buong Pilipinas. Siya ang mukha ng dose-dose ng endorsements, pinagkakatiwalaang atleta ng bansa, at walang sawang minamahal ng taong bayan. At ang bunso, Dorinda Alcaraz. At sa pinakailalim ng 5 bituin,
naroon ang pinakabunso, si Dorinda. Tahimik, mahiwaga, at may dalang apoy sa kanyang dugo. Hindi siya lumalabas sa TV. Hindi siya nakikita sa mga gala. Hindi siya kilala ng publiko. Pero kung alam lang nila, sa lahat ng anak ng Alcaraz, si Dorinda ang may pinakamalaking kapalaran. Matagal nang may alamat ang angka ng Alcaraz. Noong kabataan ni Don Alejandro Alcaraz, ang unang nagtatag ng yaman ng pamilya, nakilala niya ang isang diwata ng apoy. Nagmahalan sila at bilang regalo, binigyan ng diwata si Don Alejandro ng isang mahiwagang piano. Isang instrumentong kapag tinugtog, tinutupad ang pangarap ng tumutugtog. At doon nagsimula ang pag-angat ng pamilya. Negosyo, kayamanan, kapangyarihan, lahat ay dumaloy na parang ilog ng ginto. Pero isang araw, nagbago ang lahat dahil si Don Alejandro ay umibig sa isang mortal. Isang babaeng nagngangalang Celeste. At nang malaman ito ng diwata ng apoy, nawasak ang kanyang puso. Sa galit at sakit, isinumpa niya ang angkan. Sa inyong dugo, isisilang ang isang tinig na may apoy. Isang tinig na kayang lumika at kayang sumira. At kapag dumating ang araw na iyon, ang inyong yaman ay magiging abo. At ang sumpang iyon ay dumating sa katauhan ni Dorinda. Lumaki si Dorinda sa katahimikan. Hindi siya pinapasok sa paaralan. Hindi siya pinapakita sa publiko. Homeschool, private tutors. Isang mundong umiikot lang sa loob ng mansyon. Dahil noong 5 taong gulang siya, habang naglalaro kasama ang kanyang kababata, napakanta siya. Isang simpleng awit, isang inosenteng himig. At biglang nagliyab ang buong hardin. Hindi niya alam ang nangyari. Hindi niya alam paano titigil. Kaya siya umiyak. At habang umiiyak siya, lalo pang lumalaki ang apoy. Hanggang sa nawala ang kanyang kababata sa gitna ng apoy. Hindi na natagpuan ang katawan. Parang nilamo ng liwanag. At mula noon, itinago siya ng pamilya. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. Takot na baka isang araw, si Dorinda mismo ang mawala sa apoy na hindi na kayang kontrolin. Lumipas ang mga taon. Tahimik si Dorinda. Pero ang puso niya, puno ng lungkot. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bintana, may narinig siyang himig. Hindi galing sa radyo. Hindi galing sa tao. Galing sa loob niya. Isang tinig na nagsasabing, "Umawit ka." Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano. Pero tumayo siya. Lumakad at nagtungo sa pinagbabawal na silid. Ang music room. Pinihit niya ang siradura. Click. At doon niya nakita ang piano.
Ang piano ng kanilang lolo. Ang piano ng diwata. Parang may sariling hininga. Parang inaantay siya. Umupo siya, pumikit, at tumugtog. Kasabay ng tugtog, kumanta siya. Hindi basta kanta, kundi ang buong puso niya. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light, cutting darkness out of my life. I'm alright again, like a child again. Now the universe is a wonder. I don't care where we go, don't care what we do, as long as you're with me and I'm with you. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light, cutting darkness out of my life. I don't care where we go, I don't care what we do, just as long as I'm right there beside you. I won't ever let go, I won't ever be cruel, like the world was to me before I found you. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. I'll be fine, 'cause you're my silver lining. I'll be fine, 'cause you're my silver lining. At biglang sumabog ang liwanag. Ang buong silid ay nag-apoy. Hindi nakakasunog, kundi nagliliwanag. At sa gitna ng apoy, may lumitaw na babae. Mahaba ang buhok na parang apoy. Ang matay parang baga. Ang balat ay kumikislap na parang araw. Ang diwata ng apoy. Tinitigan ng diwata si Dorinda. Hindi galit, hindi takot, kundi namamangha. Matagal kitang hinihintay, sabi niya. Ang tinig mo, ang apoy mo, hindi ito sumpa. Ito ay regalo. At sa unang pagkakataon,
Ngumiti ang diwata. Pinatawad ko na ang inyong angkan. At ikaw, Dorinda, ikaw ang magiging tagapag-ingat ng apoy. Hinawakan niya ang balikat ni Dorinda at biglang nagliyab ang katawan ng dalaga. Hindi masakit, kundi parang yakap. At doon, nagising ang tunay niyang kapangyarihan. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Natuklasan ni Dorinda na kaya niyang gumawa ng iba't ibang bagay gamit ang kanyang boses. Ang alab ng nota. Ang bawat nota ay nagiging apoy. Mga arrow, mga sulo, mga pulang usok na sumusunod sa kanyang utos. Himig kalasag, isang bilog na apoy na kayang protektahan ang sino mang mahal niya. Ritmo ng paghilom, isang mainit na himig na nagpapagaling ng sugat at takot. Kundi man flamara, isang alo ng apoy na kayang pawiin ang kasamaan. Sonata ng katotohanan, puting apoy na naglalantad ng mga lihim. At alaala ng diwata, ang kanyang ultimate form, gintong mata, nagliliyab na buhok, at boses na parang tatlong mundo ang umaawit. Isang gabi, habang tulog ang buong mansyon, may dumating na mga nilalang na gawa sa kadiliman. Mga anino na may sariling buhay. Gusto nilang nakawin ang mahiwagang piano. Gusto nilang kunin ang kapangyarihan ng pamilya. Nasugatan ang kanyang mga kapatid. Nanghina ang kanyang ama. Napaiyak ang kanyang ina. At doon, tumayo si Dorinda. Hindi na siya takot. Hindi na siya nagtago. Kumanta lang siya. At sa bawat nota, may lumalabas na apoy. Mga sulo, mga espada, mga alon ng liwanag. Hanggang sa bumagsak ang lahat ng anino. At ang mansyon ay napuno ng init at liwanag. Nang makita ng pamilya ang ginawa ni Dorinda, hindi sila natakot. Niyakap nila siya. Pinuri, pinahalagahan. At doon nila naunawaan. Hindi dapat itago ang tinig ni Dorinda. Ito ay dapat marinig. Mula noon, pinayagan siyang kumanta sa mga pagtitipon, mga handaan, mga charity events ng kanyang ina. At sa bawat tugtog niya, nararamdaman ng mga tao ang init sa kanilang puso. Parang may gumagaling, parang may kumagaan, parang may nabubuhay. Sa malayong parte ng Visayas, sa isang maliit na baryo sa Cebu, may isang batang babae na nagising sa gitna ng gabi. Nanginginig ang lupa, kumikislap ang hangin, at sa kanyang mga palad, may lumalabas na asul na liwanag. Isang kapangyarihang hindi pa niya nauunawaan. At habang nakatitig siya sa kanyang mga kamay, may narinig siyang bulong. Hindi galing sa tao, hindi galing sa hangin, kundi galing sa tadhana. Regina, ikaw
ikaw ang susunod. At doon magsisimula ang pagbabago ng kanyang buhay at ang pag-ikot ng kapalaran ng tatlong babaeng magliligtas sa mundo.